Binabati ko po ang ating mga kababayan ng maligayang araw ng kalayaan. Ako po si Brigadier General Ernest Janadloc, ang commander ng 2nd Brigade, na isang inyong lingkod ng ilang taon na rin po nagsiservisyo, na tayo'y na-assign na sa iba't ibang dako ng bansa, labas ng bansa. Kagaya po nung unang mga panahon na nandun po ako sa Iraq kasi inorganisahan po natin ating mga kababayan na OFW upang sila ay magabayan na hindi sila mapahamak sa nung may gera pa noon. At wala naman po napahamak natin mga kababayan. Dito naman ngayon sa ating bansa, kung saan-saan na rin ako na-assign, sa Mindanao, sa iba-ibang probinsya, nakikita ko po na ang sundalo po talaga kahit saan mapunta ay ang aming pong pakay ay pangalagaan po ang kalayaan ng mga tao na nais mamuhay ng mapayapa. At kailangan natin sugpuin yung mga masasamang elemento upang yung mga ating kababayan ay mamuhay ng maayos at makakaroon ng hanapbuhay, trabaho na isusuporta sa kanilang pamilya. So dito naman po sa 2nd Brigade, noon ng mga 5 years ago, nagsimula kami po dito na nasa 270 ang mga rebelde dyan sa kabundukan na hinahanap-hanap natin. Sila po ay nag-aasik ng takot sa mga tao na hindi sila makapamuhay, makatrabaho ng maayos dahil nandyan sila. Sa pamagitan po ng mga programa ng kasundaluhan sa gobyerno, napababa po natin sila ng 4 na lang po ngayon. As of sa ngayong 2026, 4 na lang po. At karamihan po sa 4 na yan ay nakalaylo. Marami po tayong programa na ginawa. Isa na doon yung pagkikitungo natin, pagtrabaho sa local government unit, kung saan ang kanilang mga programa ay nakakarating dapat sa mga tao. Yung mga construction po dito po sa lugar namin, marami po dito, kung mapapansin nyo, ang lugar po namin ay halos yung Calabarzon, Region 4A, itong Cavite, Laguna, yung Batangas, ano po dati, ngayon bago lang nawala, Rizal, saka Quezon. Yan po ang area po ng 2nd Brigade. Dito po, kung mapapansin nyo, kami po ang pinakamalapit sa National Capital Region. Kami po ang unang brigade na nandito sa likod nyo, na nagwagwardya po sa National Capital Region rin. At dito rin sa area na to, marami po dito mga proyekto na pang-enerhiya, windmill, hydro, solar, marami po dito. Kaya binabantayan po rin namin yun para tuloy-tuloy po yung paggawa at saka pagbigay ng enerhiya sa ating mga bayan, lalo na sa mga kabihasnan. Marami dito at marami pang darating. Makikita nyo kung pumasyal kayo sa kabayanan dito, ay maraming ganong project. Nung bago pala ako dito, dito rin po ako nag-XO noong 2015. Hindi pa gaano matao dyan. Pero ngayon, kung pumunta kayo dito, mula dyan sa Lumban, packet dito sa Cabinte, ang dami po talagang restaurant, mga riders, maraming namamasyal, marami pa na pong tao ngayon dito. Ito po ay isang paiwatig na talagang iba na tayo, maayos na po talaga ang pamumuhay at saka pagninegosyo dito. At aangat pa po yan sa darating na mga panahon. Sa ngayon, nawala na pong mga nanlalaban doon sa kabundukan. Ang aming inatupag naman ng kung saan po nanggagaling yung mga nire-recruit nila, nalilinlan ng mga kabataan. Kung saan, karamihan yan ay nasa mga universidad, sa syudad, sa kabihasnan. So, nandun na rin po kami upang gabayan po ang ating kabataan na hindi po sila malinlan na tahakin ang armado na mga pamamaraan. Marami tayong problema sa lipunan, lahat naman ng lipunan may problema, pero ang armadong pakikibaka ay nasubukan na po na hindi talaga yun ang paraan. Napapahamak lang po ang ating kabataan. At ito'y panawagan na rin sa mga magulang dahil sa ngayon sa online na kasi, sa internet na lang ang pagre-recruit, na gabayan po ang mga kabataan na hindi sila maabot ang mga nagre-recruit sa kanila. So, yun isang programa namin dito na gabayan yung mga kabataan. Isa pa, dito sa area namin na to, nandito po rin ang
top 3 na nag-aambag ng kita ng ating bansa. Yung tinatawag na GDP. Yung top 3 GDP contributor nandito sa amin, yung Laguna, Batangas, Cavite. Sila po ay marami pong mga inaambag sa ating bansa. Kaya kailangan pangalagaan natin yun at para tuloy-tuloy po na maging masigla ang ating bansa. Doon po sa aming pag-address o sa mga kabataan upang hindi sila ma-recruit, lalo na doon sa mga kabihasnan, ang isang unit po na natasan ay yung tinatawag namin po na Task Force Ugnay. Sila po ay nakikiugnay sa mga ating local government unit, sa ating mga kabataan, upang hindi sila malinlan sa mga nagre-recruit doon sa kabihasnan. So sila po ito, yung mga tulong-tulong po sila ng mga iba-ibang ahensya ng gobyerno, pati na yung PNP. Andun po sila at mapapansin nyo is minsan kakaiba ang uniforme nila pataas kasi hindi na nga po gira ang inatupag nila, ay mapayapa na po tayo. Kaya makikita nyo, mayroon silang t-shirt po ang suot nila pang taas. Yan po sila yung mga Task Force Ugnay na nasa kabihasnan. Kami po ang Unifier Brigade, o 2nd Brigade. Unifier, kami po tagapagbuklod. Inaabot po namin ang ating mga kababayan na tayo magkaisa. Kung walang labanan, lahat tayo magikinabang. Inaabot po namin ang kamay namin sa mga gustong magbalik loob. Marami po tayong pinoproseso dito ng mga nagbalik loob. Kaya kami po ay, ang tawag sa amin ay Unifier, tagapagbuklod po ng sambayan ng Pilipino. Ito naman po ang mga batalyon namin, 59 IB at saka 80 IB. Sila po ang nagwagwardya doon sa mga kabundukan. Nandun pa rin po sila. Kahit wala na po tayong kalaban doon, nandun pa rin po sila upang hindi makabalik po yung mga sasamang elemento. Ito ang bandang Rizal, ito si 80 IB po ang nandun. Pero dito bandang Laguna ay ito po si at saka Cavite, ito po si 59 IB. Ang mga nandun po sa ating mga posisyon doon sa kabundukan. Ito pong mga probinsya na nasa ira namin, lalo-lalo na po si Cavite, Laguna at saka Batangas. Ito po ang tatlong na kuwan ng araw dito sa ating flag. Iyan po ang isa sa mga sinisimbolo niyan, yung mga probinsya nung himagsikan po. So, proud po kami na yung tatlo dyan ay galing din po dito sa area namin. At kung mapapansin yung area namin, hanggang yan doon yung North Quezon, kasama po yung Pulilio Groups of Island. Minsan doon yung mga Eastern Seaboard na tinatawag na ito na talaga, Pacific Ocean na po yan. Karagatan na po yan na napakalawak. Dito naman po sa mga area na to ay pinaparami po natin ating presensya. So meron tayong mga kapgo, sundalo at pinaparami po natin upang po protektahan ang ating kalayaan ng ating teritoryo at paigtingin pa po ang pangangalaga ng kapaligiran at ating karagatan. Muli po, ako si Brigadier General Ernest Jan Hanlock, ang commander ng 2nd Brigade. Nagpapasalamat sa ating suportas ng mga tao. Kami po ay magpapatuloy na pananatilihin ang kapayapaan sa kabundukan man o sa kabihasnan at saka doon sa ating mga isla na karagatan na kung itong mga karagatan natin ay ating karapatan at ang ating kinabukasan. Salamat po.